Uh, Today's title is Ang pamagat ng mensahe ngayong araw, Power kapangyarihan equals the Holy Spirit. ay ang banal na espiritu. Introduction. Panimula, Now we are looking through 10 foundation of our belief. ngayon ay ating pinag-aaralan ang 10 pundasyon ng ating pananampalataya. So the first is God's absolute sovereignty. Ang pinakauna ay ang kapangyarihan, ay ang ganap na soberanya ng Diyos. It means that God plans and God fulfills. Ang ibig sabihin nito ay ang Diyos ang nagbigay ng plano at siya ang magbibigay ng katuparan. The second foundation is how God fulfills His plan. At ang ikalawa namang pundasyon ay papaano bibigyan ng katuparan ni Jesus ang plano. And the method is Jesus Christ. At ang paraan ay sa pamagitan lamang ni Hesukristo. So God sent Jesus Christ and He died on the cross, and by resurrection in John 19:30 it is finished. Pinadala ng Diyos si Hesukristo, siya ay namatay at muling nabuhay, at sa aklat ng Juan 19:30 ay sinasabi na natapos na. So Jesus Christ has finished our sin problem, separation problem, and Satan problem. Tinapos ni Hesukristo ang lahat ng ating mga problema. Ang problema natin na original na problema, original na kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos, at ang problema sa kapangyarihan ni Satanas. So the spiritual fact that you must know is Jesus Christ has crushed the head of Satan. Ang espiritual na katotohanan na winasak ni Jesus ang ulo ni Satanas. So Jesus has already had victory. At si Jesus ay nagtagumpay na. So whoever believes in Christ, they receive salvation. At kung sino ang mananampalataya at maniniwala kay Jesus, ang siyang makakatanggap ng kaligtasan. And they will become the child of God. At sila ay magiging mga anak ng Diyos. And when the spiritual battle finish, At kung ang espiritual na pakikipaglaban ay tapos na, the head of Satan has been crushed. ang ulo ni Satanas ay nawasak na. What is left now? Ano ang natira ngayon? The one who are appointed to receive salvation are left right now. Ang mga natira ay ang mga itinalaga sa pamagitan ng banal na espiritu. And they all receive salvation, and the end will come. At kung ang lahat ay makakatanggap na ng kaligtasan, ay magkakaroon na o darating na ang katapusan ng mundo. That is why in Matthew 28, Sa aklat ng Mateo 28, 18 to 20, 18-20, Jesus Christ with the authority of heaven and the earth, and now being with us together. At sinasabi dito na ibibigay sa mga hintil, siya'y kukutsain, hahagupitin at ipapako sa krus. Lumapit kay Jesus ang asawa at kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harap ni Jesus upang sabihin ang kanilang kahilingan. And Jesus Christ lastly command to us, therefore go to all nations. At sinabi ni Jesus na pumunta kayo sa lahat ng mga nasyon. He fulfills the last mission through us and through the church. Tinupad niya ang kanyang huling misyon sa atin at ganun din sa simbahan. 20. That is why in today's Bible scripture, by the name of Jesus Christ, He promised the Holy Spirit to us. At sa nabasa nating mensahe ngayon ay iniwan ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa atin. How can we do the world evangelization? Paano natin magagawa ang pangbuong mundong ebanghelisasyon? We are weak. Tayo ay mahina. We are lacking. Tayo ay may pagkukulang. And the world is strong.
at ang mundo ay napakalakas. That is why Jesus promised the Holy Spirit to us. Ito ang dahilan kung bakit ipinangako ni Jesus ang banal na Espiritu sa atin. And that is the power out of power. At ito ang kapangyarihan sa loob ng kapangyarihan. And that is the authority out of authority. Ito ay autoridad sa loob ng autoridad. That is why the way of children of God living is different from worldly people. Ito ang dahilan kung bakit ang mga anak ng Diyos ay namumuhay na labas sa pamumuhay ng mga makamundong tao. Before we prepare the worldly things, Dati tayo ay binibigyan natin ng pansin ang mga makamundong bagay. the way of our life is to receive the filling of the Holy Spirit. Ang buhay natin ay dapat na namumuhay tayong tumatanggap ng banal na Espiritu. The way of our life is to receive the power from the Holy Spirit. Mamuhay tayo na tumatanggap ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. That is why we are praying. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nakakapagpanalangin. The children of God, we are not saying that let's do it. Ang hindi sinasabi ng mga anak ng Diyos na gawin natin to. We can do it. Kaya natin ito. Let's do our best. Gawin natin ang ating makakaya. That is not the way of life of children of God. Hindi ito ang buhay na naipapamuhay ng mga anak ng Diyos. We do everything through prayer. Lahat ay ginagawa sa pamagitan ng panalangin. We receive the guidance of the Holy Spirit through prayer. Tumatanggap tayo ng pagpuspos at paggabay ng banal na Espiritu sa pamagitan ng panalangin. And when we pray, God gives us the filling of the Holy Spirit. At kung tayo ay nananalangin, ay binibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Luke chapter 11:30. At 13. sa aklat ng Lucas 11 at 13. God promised to give us the Holy Spirit. At siya ay binigyan niya tayo ng pangako ng banal na Espiritu. If we receive the filling of the Holy Spirit, we go to the end of the earth. Kung tayo ay makakatanggap ng pagpuspos ng banal na Espiritu, tayo ay makakarating hanggang sa dulo ng daigdig. In Acts chapter 1 verse 8. Ito ay makikita sa aklat ng 1:8. This is the promise that Jesus has given in his last lecture. Ito ang kanyang pangako na ibinigay ni Jesus sa kanyang huling pagtuturo. So this is the life of children of God. Ito ang buhay ng mga anak ng Diyos. But most of the Christian, they lose this life. Ngunit napakarami sa mga Kristiyano ang nawawala sa buhay na ito. If we don't know this spiritual fact, then we will have no choice but to become the slave of the world. Kung hindi natin alam ang espiritual na katotohanan ito, ay magiging alipin lamang tayo ng mundo. What happens if we receive the filling of the Holy Spirit? Anong mangyayari kung tayo ay makakatanggap ng pagpuspos ng banal na Espiritu? First, we can overcome myself. At una, mapapagtagumpayan natin ang ating sarili. Most of the people cannot overcome myself. Napakaraming mga tao ang hindi nila kayang mapagtagumpayan ang kanilang sarili. That is why most of the Christian, they are bound by themselves. Kaya napakarami ng mga Kristiyano na sila ay nakasentro lamang sa kanilang mga sarili. Already wrong imprints are inside of them. Dahil ang nakatali na sila sa maling imprinta. That is Genesis 3:6-11. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Genesis 3, 6 at 11. They live centered on themselves. Sila ay namumuhay na nakasentro sa kanilang mga sarili. That is why they seek the worldly things. Ito ang dahilan kung bakit hinahanap nila ang mga makamundong mga bagay. They work hard. At sila ay nagsisipag. Later, they become captured by Nephilims. At bandang huli sila ay magiging alipin ng Nephilim. That is why they build the Tower of Babel that will crumble. Ito ang dahilan kung bakit itinayo nila ang tore ng Babel na bandang huli ay nawasak. Still now, this the Genesis chapter 3:6-11, which is the separation from God,
has been imprinted in us. Hanggang ngayon, itong Genesis 3, 6, 11 ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. And still people are living with this. At patuloy pa rin itong, ang mga tao ay patuloy pa rin namumuhay dito. And it is rooting deeper and deeper right now. At ito ay patuloy na nag-uugat ng malalim at napakalalim hanggang ngayon. And they are struggling with this. At sila ay patuloy na nagdurusa. Even Christians, they cry because of Genesis 3, 6, 11. Kahit ang mga Kristiyano ay umiiyak dito sa Genesis 3, 6 at 11 na ito. Even Christians, they cry because they don't have this 3, 6, 11. At kahit ang mga Kristiyano ay umiiyak dahil dito. They don't cry that they're not being filled by the Holy Spirit. Hindi sila umiiyak dahil hindi sila napupuspos ng banal na espiritu. And this has been become nature in their life. At ito ay nagiging likas sa kanilang mga buhay. When it becomes nature, it becomes their destiny. Kung ito ay naging likas sa kanilang buhay, ito ay nagiging kapalaran para sa kanila. That is why they cannot come out from it. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalabas o makalaya mula rito. And they cannot see other things. At hindi nila makita ang ibang mga bagay. They cannot see the work of the Holy Spirit. Hindi nila makita ang paggawa ng banal na espiritu. That is why in Genesis 3 verse 6, 7, it says, their eyes has been changed. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa Genesis 6, 11, 6 hanggang 11 na sila ay Their eyes has been changed. ang kanilang mga mata ay nabago na o napalitan. In Genesis 6:3 it says they become flesh. At sinasabi sa aklat ng Genesis 6:3 na sila ay naging makalaman. They don't see the spiritual things, but they only see the physical things. Hindi nila nakikita ang mga espiritual na bagay. Ang nakikita lamang nila ay ang mga pisikal na mga bagay. That is why they are chasing after the pleasure of their physical body. Ito ang dahilan kung bakit sila ay hinahanap nila ang kaligayahan sa mga pisikal na pangangatawan. And they live stuck inside of here. At sila ay nabubuhay na patuloy na nandito sa Genesis 3, 6, 11. If you see your life carefully, we always fall down with the same problems. Kung titingnan natin ang mga buhay natin, ay patuloy tayong bumabagsak sa lahat ng mga problema. The same problems makes you fall down. Parehong problema na ikaw ay patuloy na bumabagsak. Even children of God, they don't know the spiritual fact. That is why they always fall down inside of here. Kahit ang mga anak na ng Diyos ay hindi nila alam kung ano ang spiritual na biyaya, kaya sila ay patuloy na bumabagsak. Our walk of faith has to go along with God together. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakasunod sa salita ng Diyos. But you cannot go on that journey, but you are stuck inside of here. Hindi tayo makalakbay na kasama ang Diyos dahil tayo ay patuloy na nandito sa mga problemang ito. And it becomes my destiny, At ito ay naging aking kapalaran. and it even becomes the destiny of the country. At ito ay naging kapalaran na ng bansa. And everyone is living like that. At ang lahat ng mga tao ay ganito mamuhay. I also live like that. At ganito rin ako mamuhay. We say that is slave. Ito ay tinatawag nating pagiging alipin. So to solve this problem, when we accept Jesus Christ, God sends the Holy Spirit to us. Parang magkaroon ng kasagutan o solusyon ang ating problema ay ibinigay ng Diyos si Jesus para sa atin at iniwan sa atin ni Jesus ang banal na espiritu. That is why Jesus promised that the Holy Spirit will guide your life.
At ipinangako ni Jesus na sa pamagitan ng banal na Espiritu ay gagabayan tayo. And when you pray, the Holy Spirit will work upon your life. At kung tayo ay mananalangin, ang banal na Espiritu ay gagawa sa ating mga buhay. When the Holy Spirit works, the darkness will be crumbled. At kung ang banal na Espiritu ay gagawa sa ating buhay, ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. And the Holy Spirit will change our life. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang ating buhay ay magbabago. The Holy Spirit is being with us as the power who has no power. Ang banal na Espiritu ay magiging kapangyarihan natin kahit tayo ay walang kapangyarihan. The Holy Spirit works when we pray even though we are lacking. Ang banal na Espiritu ay gumagawa kung tayo ay nananalangin kahit tayo ay may mga pagkukulang. Because the Holy Spirit is inside of us, we have been set free from this law of the sin and death. At dahil nasa atin ang banal na Espiritu, kaya tayo ay nakalaya na mula sa kasalanan at sa kamatayan. And the Holy Spirit protects us from the attack of the evil spirit. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay binibigyan ng proteksyon sa laban sa mga masasamang espiritu. And there are a lot of things that we don't know, but the Holy Spirit says He will teach and make us remembrance. Marami tayong mga hindi alam, ngunit sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin ng lahat. So that we don't become the slave of the world. Upang tayo ay hindi maging alipin ng mundo. So that we don't become the slave of the darkness. Upang tayo ay hindi maging alipin ng kadiliman. And to let us live as a child of God who will save the world. Na tayo ay maging mga anak ng Diyos na magliligtas sa buong mundo. So how can we overcome ourselves? Paano natin mapapagtagumpayan ang ating mga sarili? By the Holy Spirit. Sa pamagitan ng banal na Espiritu. When you overcome yourself, then you started to see correctly. Kung mapapagtagumpayan natin ang ating mga sarili, ay magsisimula tayong makita natin ito ng tama. So you have to come out from myself. Kailangan nating lumabas sa ating sarili. How can we solve this addiction problem? Paano natin mabibigyan ng solusyon o sagot ang mga problema sa pagiging sa adiksyon? It is impossible by our power. Hindi ito mangyayari sa pamagitan ng ating kapangyarihan lamang. That is why God sent the Holy Spirit to us. Kaya ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu para sa atin. By the power of the Holy Spirit, we can come out from it. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay makakalabas mula rito. All the problems that you have all the problems that makes you stuck inside of yourself, you can come out from it through the Holy Spirit. At sa lahat ng mga problema na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng pagdurusa, ay makakalabas lamang tayo dito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Then you can see everything correctly. At makikita natin ang lahat ng tama. All the people says to others centered on themselves. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao sa kanila ay nakasentro lamang sa kanilang mga sarili. Centered on their experience and knowledge. Nakasentro lamang sa kanilang karanasan at sa kanilang kaalaman. It cannot be the truth. Hindi ito ang katotohanan. When you really overcome yourself by the Holy Spirit, you can see everything correctly. Kung mapagtatagumpayan natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng banal na Espiritu, makikita natin ang lahat ng tama. And you can really find the way going along with God. At makikita natin ang tamang daan kasama ang Diyos. And when you really feel by the Holy Spirit, you can overcome the world. At kung tayo ay mapupuspos ng banal na Espiritu, ay mapapagtagumpayan natin ang mundo. Do you think the world is strong? Naisip nyo ba na ang mundo ay malakas? In John 16:33, it says, Sa aklat ng Juan 16:33, ganito ang sinasabi. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart. I have overcome the world.
Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So Jesus has overcome the world and being with us together. Na pagtagumpayan na ni Jesus ang mundo at siya ay nasa atin at kasama natin. So we are not fighting with the world. Hindi tayo nakikipaglaban sa mundo. We are not competing with the world. Hindi tayo nakikipagkompetensya sa mundo. But we are saving the world. Ngunit tayo ay magliligtas ng mundo. We are not doing something correct. Hindi tayo gumagawa ng bagay na tama. But we are saving the people. Ngunit tayo ay magliligtas ng tao. Even if it is right, if we kill people, that is not right. Kahit pa ito ay tama na patayin ang tao, ito ay hindi tama. The world, it seems like strong, but it is the world that is suffering because of the separation. At nakikita natin ang mundo bilang malakas, ngunit ang totoo ay ang mundo ay ay mahina dahil sa napahiwalay sa Diyos. It seems like it is strong, but it is the world that is full of curse and disaster. Nakikita natin ang mundo bilang malakas, ngunit ito ay puno ng sumpa at paghihirap. It is full of 6 life problems. Ito ay puno ng 6 na problema sa buhay. Spiritual problems, Mga espiritual na mga problema, mental problems, mga mental na problema, physical mga problems, pisikal na mga problema, even future problems, At future kahit pa- generation problems. at kahit pa ang ating mga hinaharap na mga problema at ang mga susunod na henerasyon ng mga problema. It's already full inside of the world. Ito ay puno na ang mundo ng puro problema. And the world has no answer for these problems. At ang mundo ay walang sagot sa mga problemang ito. They don't have the truth of this. Wala silang katotohanan nito. They don't have the way for this. At wala silang daan para dito. They are living inside of it. Ngunit sila ay namumuhay sa loob nito. That is why Jesus said that I am the way and the truth and the life. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. If you really receive the feeling of the Holy Spirit, then you can forgive a person whom you cannot forgive. Kung iyong natanggap na ang banal na espiritu, ay ikaw ay magkakaroon ng pagpapatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. You can embrace a person whom you cannot embrace. Mayayakap mo na ang mga taong hindi mo mayakap. You can really transcend all the circumstance, incidents, and meetings. At iyong matatransinda ang lahat ng lahat ng mga nangyayari sa iyo at ang mga pagkikita. And you can really give the accurate answer of their life. At ikaw ay makakapagbigay ng sagot, ng tamang sagot sa kanilang mga buhay. So that you can really save a person that you cannot save. At upang ikaw ay magligtas ng taong hindi mo kayang iligtas. Eventually, the world inside of the darkness will come to you who has the light. At ang mga tao na namumuhay sa kadiliman ay darating sa iyo upang magkaroon ng ilaw na tanglaw. If you just overcome yourself. Kung ikaw mismo ay mapapagtagumpayan mo ang iyong sarili. You're hiding your light inside of you. Itinatago mo ang ilaw sa loob mo. You have to rise and shine. Kailangan mong tumayo at bigyan mo o ilawan mo. So the world is not to fight, but it is to save. Ang mundo ay hindi para makipaglaban, kundi para sagipin. Don't fight with your parents. Huwag kang makipag-away sa iyong mga magulang. Don't fight with your children. Huwag kang makipag-away sa iyong mga anak. You have to save them. Kailangan mo silang iligtas. Then you can really overcome our enemy who is Satan. Upang ikaw ay magtagumpay sa iyong kalaban na si Satanas. If you really receive the filling of the Holy Kung Spirit. ikaw ay
makakatanggap ng pagpuspos ng banal na espiritu. Eventually, we should open the spiritual eyes. At mabubuksan ang ating espiritual na mga mata. In Ephesians Sa aklat ng Efeso, 6:12 it says, sa aklat ng Efeso 6:12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the ruler, authorities, cosmic power, the spiritual forces of darkness." sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Even though they don't want to live like that, there is the existence that makes people live like that. Kahit pa ayaw nilang mamuhay sa ganung paraan, ngunit sila ay gumagawa sa ganung paraan. That is the forces of darkness. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng kadiliman. So the fight that we have to do is not with the world, Ang pakikipaglaban natin ay hindi pakikipaglaban sa mundo, but the forces of darkness that is capturing the world. kundi pakikipaglaban sa kapangyarihan ng kadiliman na siyang sumasakop sa buong mundo. But what is the spiritual fact that we must know? Ngunit ano ang espiritual na katotohanan na dapat nating malaman? Christ has crushed the head of Satan. Si Kristo ay winasak ang ulo ni Satanas. And He's being with us together. At siya ay nasa atin at kasama natin. We don't have to be afraid. Hindi natin kailangang matakot. We don't have to be worried. Hindi natin kailangang mag-alala. We just need to pray. Kailangan lamang nating manalangin. When we pray, God sends His armies of angels. Kung tayo ay mananalangin, ay bibigyan tayo ng Diyos, ipapadala niya ang kanyang mga anghel. And the kingdom of darkness will crumble. At ang kaharian ng kadiliman ay mawawasak. And what takes place? At ano ang papalit? Salvation of the soul takes place. Ang kaligtasan ng kaluluwa ang siyang papalit. And we say that that is evangelism. Ito ang tinatawag nating ebanghelismo. Evangelism is saving a soul from this place. Ang ebanghelismo ay ang pagliligtas ng kaluluwa mula sa lugar na ito. You are saving a soul from the kingdom of Satan. Ikaw ay nagliligtas ng kaluluwa mula sa kaharian ni Satanas. That is evangelism. Ito ang It ebanghelismo. is tremendous thing. Ito ay napakalaking pagpapala. That is why God promised all kinds of blessings and authorities to us. Kaya ito ay binigay bilang pangako sa atin. That is why God gave us the Holy Spirit to us. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang banal na espiritu sa atin. In Matthew 16:18 to 19. At kung titingnan natin sa aklat ng Mateo 16, mula 18 hanggang 19. I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At sinasabi ko sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit. How do we use this key? Paano natin gagamitin itong susi na ito? It is prayer. Sa pamagitan ng panalangin. And when you pray to bind the forces of Satan, it will be bind Kung in ikaw His name. Kung ikaw ay mananalangin upang itali o gapusin ang kapangyarihan ng ni Satanas, ay ito ay mangyayari. What does that mean? Whatever you lose on earth. Ano ang ibig sabihin ng ang iyong
ang iyong ang ipagbabawal mo sa lupa. If you pray for the armies of the kingdom of God, then they will be mobilized. At kung ikaw ay mananalangin upang magkaroon ng mga anghel, ay ito ay ibibigay ng Diyos. So God has already given us all blessings to have victory against Satan. Binigyan na tayo ng Diyos ng biyaya upang mapaglabanan ang kapangyarihan laban kay Satanas. That is why Satan is afraid of a person who have this assurance. At ito ang dahilan kung bakit si Satanas ay takot sa mga taong pinangahawakan ang katiyakan na nanggagaling sa Diyos. So if we just not deceived by Satan, we can win over. Kung hindi tayo palilinlang o paluluko kay Satanas, tayo ay tunay na magtatagumpay. You just need to come out from here. Kailangan mo lang na makalabas mula rito. Then you can really begin the journey with God. At ikaw ay mag-uumpisa ng iyong paglalakbay kasama ang Diyos. The journey of conqueror. Ang paglalakbay ng pagsakop. Conclusion. Konklusyon, That is why we need to concentrate. ito ang dahilan kung kaya kailangan natin ng konsentrasyon. Holding on to Acts chapter 1, 1-8, this covenant, and they constantly prayed. Panghawakan natin ang mga gawa isa, gawa isa, 3, gawa isa, 8, at tayo ay patuloy na manalangin. Not to be deceived by Satan, you have to hold on to the covenant and constantly pray. Hindi tayo magpapaluko kay Satanas, kundi tayo ay panghawakan ang salitang ito bilang pangako at tayo ay patuloy na manalangin. There are a lot of things that makes you bother to concentrate on this. Napakaraming bagay na magugulo ka at hindi ka magkakaroon ng konsentrasyon. What is 1-8? Ano ba ang ibig sabihin ng mga gawa? 1, 3, at 1, 8. One is Christ. Sino? Si Kristo. 3 is the kingdom of God. At ang ikatlo ay ang kaharian ng Diyos. 8 is the Holy Spirit. At ang ikawalo ay ang banal na espiritu. It's Acts chapter 1 verse 1-8. At ito ay makikita sa aklat ng mga gawa, 1, 3, 8. Satan used all kinds of things and makes you not to concentrate on this. Gagamitin ni Satanas ang lahat ng kanyang magagawa upang hindi ka magkaroon ng konsentrasyon dito. That is why you limit everything that bothers you to concentrate on that. Kailangan ninyong limitahan ang mga bagay na magpapagulo sa inyo upang hindi kayo magkaroon ng tunay na konsentrasyon. And we do the selected concentration. At kailangan natin na magkaroon ng pagpipiling konsentrasyon. What does that mean? Ano ibig sabihin nito? We choose only this Kailangan nating piliin ang natatangi. and go into prayer. At pumunta tayo sa panalangin. And oneness concentration. At ang pagkakaisang konsentrasyon. With everything, God will work in your life. At sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gagawa sa iyong buhay. And you have to see this. At kailangan nyo itong makita. So, God has given us this perfect Holy Spirit. Ang Diyos ay binigyan niya tayo ng perpektong banal na espiritu. Don't try to make your perfect plan. Huwag kang gagawa sa pamagitan lamang ng iyong mga perpektong plano. Don't try to rely on your accurate calculation of your life. Huwag kang aasa sa mga kalkulasyon mo sa iyong buhay. That cannot solve your destiny problems. Hindi ito ang makakasagot sa iyong mga problema sa kapalaran. But trust in Holy Spirit inside of you. Kailangan mong magtiwala sa banal na espiritu na siyang nasa iyo. He is perfect. Siya ay perpekto. He is not lacking. Hindi siya nagkulang. He is sufficient.
At siya ay sapat. And He works with us in everything. At siya ay gumagawa sa atin sa lahat ng bagay. You just need to be concentrate a little bit. Kailangan nyo lang magkaroon ng kaunting konsentrasyon. We always let our ears try to hear the worldly sound. At tayo ay minsan nagkukulang sa ating pandinig na makarinig ng salita. If you continuously hear the worldly sound, then you have the faith on the worldly things. Kung naririnig natin ang mga makamundong mga boses, tayo ay mabubuhay na makamundo. And you will have more unbelief on God. At magkakaroon ka ng mas maraming maling paniniwala sa Diyos. Try to put your ears on the Word of God. Kailangan nyong ilagay ang inyong mga tenga sa salita ng Diyos. And try to hear the voice of God. At kailangan ninyong subukan na marinig ang boses ng Diyos. The more you concentrate on God, your faith will grow up. Mas marami kang konsentrasyon sa salita ng Diyos at mas marami at ang iyong pananampalataya ay patuloy na uusbong at lalago. If you have the really faith, then Satan cannot touch you. Kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, hindi ka kayang gapiin o hindi ka kayang galawin ni Satanas. Let us pray. Tayo'y manalangin. Father God, thank you very much. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Give us the grace so that we can really believe in God. Bigyan mo kami ng grasya na kami ay tunay na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. And let us be filled with the Holy Spirit. At kami ay puspusin mo ng iyong banal na espiritu Through that power, let us overcome ourselves sa pamagitan ng kapangyarihan na mapagtagumpayan namin ang aming mga sarili and save the world at iligtas ang mundo and fight and have victory with Satan. sa pakikipaglaban at mapagtagumpayan ang kapangyarihan laban kay Satanas. And let us be the witness of Christ. Nawa kami ay tunay na maging saksi ni Kristo By the grace of the Lord Jesus sa Christ pamagitan ng grasya ni Hesukristo and the infinite love of God, at sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos, dwelling guidance, work of the Holy Spirit, ang pagpuspos, paggabay at ng banal na espiritu upon the head of all the children of God who has the Holy Spirit, mula sa mga ulo ng mga naririto at nakikinig, upon our family and household, sa aming mga pamilya at sa aming sambahayan, upon our field. God will be with them from now and forever. at sa aming mga field, nawa ikaw ay patuloy mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Thank you very much.